Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nangako siya sa dalaga na kapag natapos niya ang kanyang promotion trial, babalik siya upang makita ito. Ngumiti si Sofia at sinabi sa kanya na iparating ang kanyang pagbati sa hari pagdating niya sa Imperial City. Binigyan niya rin ito ng huling paalalang huwag na huwag siyang kalimutang balikan. Maya-maya pa, lumitaw ang pangunahing tauhan sa harap ng isang tarangkahan kung saan nakaposte ang mga gwardya. Tiningnan siya ng isa at tinanong kung sino siya at bakit bigla na lang siyang nagpakita. Ipinaliwanag naman ng bida na galing siya sa Fa-City at si Lady Sofia ang nagbukas ng teleportation formation para sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Viscount Yao ng Fanya City. Nang marinig iyon, agad siyang kinilala ng gwardya at magalang na yumuko bilang paggalang sa kanyang mataas na katayuan. Saludo ring kumilos ang isa pang gwardya. Iwinaksi ni Yao ang sobrang formalidad at tinanong kung saan ang direksyon papunta sa World Temple. Lumapit ang isang gwardya at nag-alok na ihatid siya. Habang naglalakad sila sa loob, tinanong nito kung naroon ba siya para sa Level 50 Advancement Trial. Tumango si Yao bilang tugon. Ipinaliwanag ng gwardya na $100 lang ang papunta sa World Temple sa Imperial Capital, at karaniwang dumaraan sa mahaba at komplikadong proseso ang sinumang nais pumasok. Ngunit dahil sa pagiging Viscount ni Yao, maaari itong mapadali. Nagpasalamat siya at hiniling na madala siya roon sa lalong madaling panahon. Pagdating nila, namangha ang bida sa karangyaan ng templo. Totoo nga ang mga sabi-sabi, nakapwesto sa likuran nito ang World Tree, at sinumang makaakyat sa tuktok nito ay kikilalanan ng mga Diyos. Nang makarating siya sa pintuan, napansin niyang may ilang taong tila naghihintay sa kanya. Nagtaka siya kung siya ba ang kanilang hinihintay. Lumapit ang isang matandang lalaki, isang 5th level deacon na nagngangalang Abusay, at tinanong kung siya ba si Lord Yao. Tumugon si Yao na oo. Ipinaliwanag ni Abusay na dumating siya matapos marinig ang balita at inimbitahan ang bida na sumunod sa kanya. Sa loob ng templo, tinanong ni Abusay kung anong uri ng trial ang kukunin niya ngayon. Agad namang sumagot si Yisha, ang Abyss. Tumingin si Abusay sa kanya at binalaan siyang ang level 50 trial ay doble ang hirap kumpara sa mga nauna, at wala pang nakakaalam kung ano nga ba ang eksaktong naghihintay sa Abyss trial. Kung ano ang maaaring hinihintay doon. Buo ang kumpiyansa ng bida at sinabing wala na iyong halaga, nakapagpasya na siya. Nakatayo sa pintuan ng templo, binati siya ng matandang lalaki ng good luck. Nagpasalamat si Yesha at naghanda ng pumasok. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, may isang sundalong nagtatakbo sa kalye habang sumisigaw na may dala siyang mahalagang balita para sa kanyang mataas na pinaglilingkuran. Laminga ang isang matandang lalaking may uban at tinanong kung bakit ito tarantang-taranta. Ibinunyag ng sundalo na si Yea, ang taong kanilang minamanmanan, ay dumating na sa Imperial Capital. Nagulat ang matandang lalaki at napabulong na naglakas loob si Yao na pumunta sa kabisera ng mag-isa, isang matinding kapangahasan. Tinanong niya kung ilan ang kasama ni Yao, at sinabi ng sundalo na nag-iisa lamang itong dumating gamit ang teleportation formation. Galit na galit, pinisil ng lalaki ang kanyang kamao at iniutos sa kanyang mga personal na gwardya na puntahan at turuan ng leksyon si Yisha, na para bang walang takot itong pumasok ng kabisera at manakit ng kanyang mga tao. Nag-aatubili ang mga sundalo at sinabing malamang ay nasa World Temple si Yao at ngayon ay kilala na rin, kaya maaaring mapanganib kung magpadalos-dalos sila. Ngunit hindi iyon pinakinggan ng lalaki, iginiit niyang walang sinuman sa Imperial Capital ang makahahadlang kay Prince Kurami. Inutusan niyang ituloy nila ang plano. Sumunod ang mga sundalo at naghanda sa paggalaw.
Paglipat ng tagpo, nasa trial ground na si Yao. Naglalakad siya kasama ang kanyang kasama na isang dragon, at napansin niyang kakaiba ang level 50 trial, wala man lang kahit isang halimaw na nagpakita. Bigla na lang may malakas na pagbuga ng lilang enerhiya na tumama sa lupa, dahilan para mabigla siya. Mula sa lupa, unti-unting lumitaw ang isang mabangis na nilalang, ang Broken Tooth Black Sky Tiger, level 50. Hindi alam ang stats nito o mga abilidad, at may nakakatakot na paglalarawan, hindi pa raw ito nakakasalubong ng kahit anong nilalang sa loob ng napakahabang panahon. Namangha at bahagyang nabahala si Xiao sa matinding kapangyarihan ng halimaw. Sabi niya, malamang higit 1,000,000 ang HP nito. Agad niyang inutusan ang dragon na si Xia Hui na umatake. Nagpakawala ang dragon ng napakalakas na fire breath na nagdulot ng malaking pinsala. Hinimok pa ni Yao ang dragon, sinasabing huwag itong titigil. Gumanti ang halimaw, lumipad ng mataas. Lumipad ang halimaw papunta sa dragon, na agad namang nag-activate ng buong lakas nito at nagpakawala ng matinding atake. Tuwang-tuwa si Yao at hinikayat pa ito, sinasabing walang dapat pagbigyan o kawan. Sa huli, bumagsak ang halimaw sa lupa. Sinuri ni Yao ang nakuha nilang loot, may hawak siyang espada at nakangiting tumingin sa mga items na nalaglag, isang epic at isang dark gold. Napagpasyahan niyang itago muna ang mga iyon. Lumabas din ang notification, Sword of Broken Tooth at Pitch Black Couple Rings, parehong hindi pa naa-appraise. Itinuro niya ang kagubatan at sinenyasan si Xiao Hui na magpatuloy pa ng mas malalim sa trial. Lumipat ang tagpo sa isang silid kung saan ilang tao ang nakamasid sa bida gamit ang isang crystal orb. Lumapit sila, sabik na makita kung ano ang nangyayari, at nagkomentong nakakagulat na napatay ng ganoon kadali ang kakaibang Black Tiger. Napansin nila ang laki nito at sinabing malamang ay Lord level iyon. Hindi sila makapaniwalang nagawa ni Yesha na talunin ang ganoong klaseng boss sa Abyss Trial. May isang lalaking kumpiyansang nagpayo sa lahat na huwag magpadalos-dalos, ang level 50 Abyss Trial ay hindi simpleng Lord level challenge. Maya-maya, isa na namang tao ang napasigaw sa gulat nang makita kung gaano kabilis na napatay ang pangalawang boss. Nagtatanong kung anong klaseng Diyos ba si Yesha o baka isa itong muling isinilang na nilalang. Nagpatuloy ang kanilang usapan, puno ng paghanga sa lakas niya, at nagbibiro pa sila na kahit nasa pinakamagaling nilang estado ay susuko na sila agad. Bigla namang nakuha ng isang kakaibang bagay ang kanilang atensyon, isang higanteng paa ng halimaw na lumitaw sa loob ng orb. Ilang sandali lang, nag-blackout ang crystal orb at tumigil sa pagpapakita ng imahe ni Yao, dahilan para mabigla ang lahat. Isang tao ang napasigaw, hindi makapaniwalang basta na lang siya naglaho. Tinanong ng matandang lalaki mula sa Temple Gate kung may nangyari ba sa Pipang Eye. Ipinaliwanag naman ng isa na mukhang may napakalakas na puwersang hamarang sa kanilang tanaw. Nagpatuloy silang magdebate, hindi makapaniwala at medyo naiinis. Tinatanong kung bakit nag-blackout ang orb at kung may silbi pa ba ito. May ilan pang nagbibiro na sinira ng templo ang kanilang inaasam-asam na kabataan. Samantala, nakaupo ang bida sa isang bato, humihingal at nagpapahinga, aminado sa bigat at hirap ng Abyss Trial. Tinanong siya ng pulang poloka sa tabi niya kung kaya pa ba niyang magpatuloy, sabay babala na huwag niyang pilitin ang sarili lampas sa kanyang limitasyon. Habang nag-iisip, napagtanto ng bida na ang huling dalawang boss ay Lord level, kaya malamang na ang huling kalaban ay isang immortal level na nilalang na hindi pa niya kailanman nakaharap. Buo ang loob niyang hamanin ito. Ang pulang poloka, na nakaupo sa kanyang balikat, ay nagpayo pa na maaari siyang pumasok sa beast control space o maghintay na lamang sa labas, ayaw nitong sumugal at mamatay kasama niya. Nakangiting sagot ni Yao kay Old Hai na kung mamatay man siya, pwede nang manahin ng poloka ang lahat ng kanyang utang. Pagkasabi noon, naghanda na siyang umaban. Di nagtagal, na-teleport si Yisha sa isang hindi kilalang lugar. Isang notification ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo,
nagbababala na pumasok siya sa isang napakadelikadong lugar at dapat agad umalis. Tumitig siya sa unahan at huminga ng malalim, handa at may kumpiyansa. Nasa harap niya ang isang nakakatakot na immortal level na halimaw. Ang mga attributes nito ay napakalakas at hindi mabasa ang mga skills. Lumabas ang impormasyon ng Immortal Boss. Invader of the Abyss, level 50. Karamihan sa stats ay hindi matukoy, at hindi rin mabasa ang talents at skills. Kumpiyansa, inactivate niya ang Eye of the God of Wealth. Sunod-sunod na nag-flash ang skill cost, nababawas ang 10,000 gold coins ng paulit-ulit. Napabulong siya na masyado nang mabilis na uubos ang ginto. Unti-unting lumabas ang mga detalye ng halimaw. Innate immortal power na matinding nagpapataas ng damage at defense. Napakalaking HP at mana, na may tuloy-tuloy na regeneration. Immunity sa maraming status effects. At napakaraming nakakatakot na skills. Large Area Invasion Force, Defensive Fell Soul State, Single Target Corrosive Abyssal Surge na hindi dodgeball. Abyssal Shield na nagtitrigger kapag nasa critical HP. Ashes of the Abyss, isang skill na kayang isakripisyo ang sarili upang maglabas ng tunay na damage sa napakalawak na area. Pinunasan ni Yao ang pawis sa kanyang noo, aminadong ibang klaseng bangis ang immortal level boss. Nagbabala ang Abyss Invader na anumang nilalang na manghimasok sa pinagbabawal na lugar ay magiging abo. Sumagot si Yao ng may halong biro at hindi makapaniwala, saka tinawag ang kanyang mga kasama. Lumitaw sina Xiao Hui at Xiao Luo at agad na nagpakawala ng matinding pag-atake, ngunit biglang naging malaaninaw ang katawan ng invader at hindi tinamaan. Nabigla si Yao, napagtanto niyang nag-phase shift ang halimaw, kaya hindi ito tatablan. Habang naguguluhan pa siya, naghanda ang invader para sa pag-counterattack. Sumigaw si Yao kay Xiao Hui na umiwas, ngunit tinamaan ang dragon at nakatanggap ng napakalaking pinsala. Agad namang nag-activate si Xiao Hui ng kanyang pinakamataas na abilidad, Dragon Supreme Worldly Authority, at tumama ng napakabigat na counter-strike, dahilan para mapasailalim ang invader sa Magic Band state, na pumihil dito sa paggamit ng anumang skill. Umungol ang invader sa galit at nangakong dudurugin ang mga mortal na nasa harapan nito. Sa patuloy na labanan laban sa Abyss Invader, nag-activate ito ng sunod-sunod na napakalalakas na skills, kaya napilitan si Xiao na protektahan ang sarili mula sa umiikot na alikabok at nakakapanghina na pressure. Isang barrier ang lumitaw at nakakulong sina Xiao Hui at Xiao Luo, habang naghahanda naman ang halimaw para sa isang napakawasak na ultimate attack na may 100% true damage. Sunod-sunod na lumitaw ang mga notifications, nagbabala tungkol sa skill na Raging Horns of the God of Destruction. Inactivate ni Yao ang kanyang money shield at inatake ang barrier, ngunit nanatili itong matatag at tumalbog siya pabalik dahil sa tindi ng impact. Pagkatapos nyun, nagsummon ang halimaw ng isang malakas na buhawi at muling inatake siya. Pero dahil sa epekto ng Cooling Stone, nagawa ni Yi siya na basagin ang barrier sa kanyang pangalawang pag-atake, kaya nailigtas niya ang kanyang mga kasamahan. Agad siyang tumakbo kasama nila papalayo upang makaligtas. Isang napakalakas na pagsabog mula sa wasak na silid ang tumama sa kanya at itinapon siya sa lupa. Doon niya napagtanto na kumain ng mahigit 10 milyon gold coins ang isang beses na pag-activate ng Money Shield. Nang suriin niya ang paligid, nakita niyang gumuho ang buong gusali, ngunit talo na ang Abyss Invader. Walang equipment na nalaglag, ngunit may lumabas na asol na kristal, ang ikalimang Abyss Stone Fragment. Naglabas ito ng liwanag at nagsanib sa iba pang fragments na nasa kanya. Lumabas din ang notification na nakabuo siya ng Broken Abyss Key, isang susi na dati nang nabasag ng hindi kilalang puwersa. Habang hawak ito, nagtanong si Yao kung paano nito mabubuksan ang anumang pinto kahit sira na ito, pero naunawaan niyang isa itong mahalagang artifact para sa mga susunod na hamon. Pagkatapos makumplito ni Yao ang level 50 Abyss Trial,
Isang world announcement ang lumabas at ipinahayag ang kanyang tagumpay. Nalampasan niya ang trial at nakatanggap ng Legendary Heroic Divine Stone, isang Dasha War Zone Point, at iba pang blessings kasama na ang dagdag 1,000 free attribute points. Inihayag din na na-activate na ang Battle Zone system para sa mga level 50 players, na magbibigay ng access sa high-quality equipment at items. Sa mga lansangan, nag-usap ang mga players, gulat at sabik. Marami ang hindi makapaniwalang umabot na sa level 50 si Ye siya. Pinag-usapan nila ang bagong Warzone system at napagtantong ang high-tier equipment ay makukuha lamang ng mga maagang nag-invest o may pambihirang kakayahan. Napagkasunduan nilang kakaunti ang Epic Gear at si Yao, bilang nag-iisang player sa Warzone sa ngayon, ay tiyak na magkakaroon ng napakalaking kalamangan. Samantala, sa Supreme Temple, pumasok si Yisha sa isang silid ngunit wala siyang nadatnang tao. Ngunit may mga tinig na naroon, nagsasabing naghihintay pa sila na bumalik ang crystal images. Paglapit niya, ipinaliwanag ng mga nakamasid na si Viscount Yao ay kasalukuyang sumasabak sa bihirang level 50 Abyss Trial, isang pangyayaring bihira kaya pati mga gwardya at matatandang opisyal ay nandoon upang manood. Kumpiyansa si Yao at nagtanong sa sarili kung posible bang nalampasan na niya ang trial. Nagulat ang mga tao sa loob ng silid nang mapagtanto nilang si Yao mismo ay dumating na. Ang pagkagulat nila ay napalitan ng tuwa at sabik habang binabati siya at tinatanong kung totoong natapos niya ang Abyss Trial. Kinumpirma ni Yao ang kanyang tagumpay, ngunit binanggit niyang hindi pa niya natatanggap ang kanyang reward. Napunta ang atensyon ng lahat sa kanyang kasama, ang pulang Polaka, at tinanong kung ano ang naging papel nito sa laban. Galit na sumagot ang Polaka, ipinagtatanggol ang sarili at iginiit na napakahalaga ng ginawa nito sa trial. Nang tanungin si Yao tungkol sa antas ng huling boss, sinabi niyang immortal level ito. Napatulala at nang hilakbot ang lahat sa narinig, hindi makapaniwalang nalampasan niya ang ganoong kalakas na nilalang. Inakay siya ng matandang wizard papasok sa templo, sinabing huwag muna niyang alalahanin ang trial reward. Ipinaliwanag nitong bago ang lahat, kailangan muna niyang matanggap ang World's Will Blessing. Dumating sila sa isang napakalaking punong may bughaw na dahon. Ipinahayag ng wizard na iyon ang kalooban ng banal na puno, at iniutos na maghintay siya ng matiwasay upang magsimula ang seremonya. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan at naramdaman ng bida ang kapangyarihan ng puno. Sunod-sunod na lumitaw ang mga bisyon tungkol sa paglikha ng mundo, ang pagsilang ng dwarves, dragons, elves, at goblins. Maya-maya, bumaba ang mga Diyos at humiling ng ganap na pagsunod. May ilan sa mga lahi ang yumuko, ngunit ang iba, tulad ng mga dragon, ay tumangging sumunod. Kalaunan, nilamon ng kadiliman ang isang bahagi ng kontinente, simula ng kakaibang pagsalakay. Pagkatapos ng bisyon, napagtanto ng bida na maaaring konektado ang mga Diyos sa mga paglusob na ito. Isang banal na mensahe ang lumitaw, inuudyok siyang hanapin ang Holy Judgment upang pigilan ang kadiliman. Nang hipiwan niya ang banal na binhi, sumiklab ang banal na kapangyarihan at damaloy sa kanyang katawan. Lalong tumibay ang kanyang lakas, dumable ang growth rate, at ilang ulit na dumami ang kanyang HP at constitution. Pati ang kanyang beast companion ay nakibahagi sa pagbabago, at isang bagong skill ang nagising, ang Holy Tree's Protection, na nagkaloob sa kanya ng isang beses na muling pagkabuhay. Napaliguan ng bughaw na aura, namangha siya sa kapangyarihan. Kinikilala ito bilang isang banal na biyaya na halos nagpagawa sa kanya na maging di matitinag. Nang tanungin siya ng matandang salamangkero tungkol sa naging proseso, kalmado niyang sinabing naging maayos ang lahat. Nasiyahan ang matandang salamangkero at sinabi na dahil kinilala siya ng banal na puno, itinuturing na siyang kaibigan ng templo. Tinanong nito kung naisip na ba niyang sumali sa World Temple. Tinanggihan muna iyon ng pangunahing tauhan, sinasabing wala pa siyang ganoong balak sa ngayon.
Nauunawaan naman iyon ng matanda kaya ibinigay niya ang gantimpala, ang Heroic Godstone, isang alamat na bagay na ibinibigay lamang sa nakakatapos ng Abyss level trial. Taglay nito ang banal na kapangyarihan na ginagamit upang palakasin ang Emblem of Heroism. Sandaling sinuri ng pangunahing tauhan ang bato, kinilala ang gamit nito, at naghanda ng umalis. Magalang na sinabi ng salamangkero na malugod pa rin siyang tatanggapin kung sakaling magpasya siyang sumali sa templo sa hinaharap. Lumipat ang tagpo sa Dragon Phoenix City, kung saan si Lance Lee ay lumusot sa makapal na tao habang sumisigaw na tumabi ang lahat. Nagbubulungan ang mga taga-bayan, kinikilala siya at nagtataka kung sino ang susunod niyang magiging target, binabanggit na kilala siyang walang awang mamamatay tao. Nainip si Lance Lee at nagmumura pa sa sarili, nabubuwisit dahil hindi pa dumarating ang kanyang pakay, hirap pigilan ang nagbabadyang pagpatay. Isang sundalo ang binalaan siya na maghinahon, paalala na ang pag-antala sa utos ng prinsipe ay maaaring magdala sa kanya ng malaking kapahamakan. Iwinaksi naman ito ni Lance Lee, sinasabing dapat munang asikasuhin ang kanyang, siya, dahil masyado nang napapansin ang biglaang pagsikat nito. Nang biruin siya ng sundalo kung natatakot ba siya, tumawa lamang si Lance Lee, kumpiyansang ang ganoong kababang antas ay walang dapat ikatakot. Paglitaw ng pangunahing tauhan sa pintuan ng lungsod, nagbago ang ekspresyon ni Lance Lee tungo sa matinding pagkasabik. Hindi mapakali nitong sinabi na hindi na siya makapaghintay na harapin ito. Nang tanungin siya ng pangunahing tauhan kung sino siya, mayabang siyang nagpakilala bilang isang law enforcement officer mula sa Arbitration Office, at naroon siya sa utos ni Prince Kurami upang siyasatin ang mga hindi rehistradong kalahok sa World Temple Trial. Ang matandang salamangkero, na nanunood sa gilid, ay natuwa at natatawa sa pangyayari. Nakakatawa sa kanya na may mga opisyal sa Judgment Hall na nang-ahas na makialam sa mga bagay ng templo. Paalala niya, natapos na niyaw ang Abyss Trial at kinikilala na siyang kaibigan ng World Temple. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng pagkabahala kay Lance Lee, nagtatanong kung kailan nga ba nakakuha si Yao ng ganitong makapangyarihang koneksyon. Sinubukan ni Lance Lee na bumawi, ngunit natigilan siya sa mga salita. Samantala, mabilis na nagbago ang tono ng sundalo, nagkunwaring naroon sila upang maghatid ng mga blessing sa ngalan ng prinsipe. Lihim na nagalit si Lance Lee sa bilis ng pagbabago ng kanyang kakampi. Nagpatuloy ang sundalo sa pagpupuri kay Yao, tinatawag siyang bayani ng imperyo. Naaliw, ngumiti lamang ang pangunahing tauhan at sinabing dapat silang sumayaw para sa kanya. Nabigla si Lance Lee at napawalang kilos sa nerbiyos, habang ang matandang salamangkero, halatang naaliw, ay hinihikayat ang ideya, sinasabing ang blessing dance ay sinasabing napakatuwa. Parehong natakot ang dalawang lalaki, inuulit nilang hindi nila kaya sumayaw, ngunit nagbiro ang pangunahing tauhan, sinasabing tila hindi sila masyadong handa, kaya lalo pang namula at na-speechless si Lance Lee. Lihim niyang sinumpa ang kanyang malas habang pawis na pawis. Malinaw na nag-e-enjoy ang matandang salamangkero, at mariing iniutos na sila'y sumayaw. Nang medyo nakarelax na ang sundalo, iniisip na papayagan sila ng pangunahing tauhan, ituro niya sa kalye at sinabi na doon na lamang sila sumayaw. Napatigil ang dalawang lalaki sa disbelief bago sila pinilit lumabas sa bukas. Sa masiglang kalye, awkward na nagsimulang sumayaw si Lance Lee at ang sundalo habang natatawa at nangungutya ang mga nakamasid, aliw na aliw sa makita ang dating kinatatakutang law enforcers na napahiya. Nagbubulungan ang mga tao na sa wakas, na ipakita na ang hustisya. Samantalang si Lance Lee, naiinit sa hiya, ay tahimik na nanumpa na isang araw, babayaran niya ang kahihiyan na ito. Hindi pinansin ang gulo sa likuran, naglakad ang pangunahing tauhan papunta sa nagliliwanag na portal, bulong sa sarili na nasayang na niya ang sapat na oras sa mga walang kwentang tao at kailangan ng pumunta sa battlefield. Nakaupo sa balikat niya, nagreklamo ang pulang palaka, nagbabala na delikado ang battlefield at ayaw niyang makialam.
Kalmado namang tiniyak ng pangunahing tauhan na kung magiging sobrang peligroso, agad niya itong ilalayo. Ngunit nagmumura ang Poloka, tinatawag siyang sinungaling. Ngumiti ang pangunahing tauhan ng may konting biro at sinabi sa kanya na tigilan na ang reklamo, saka sila pumasok sa portal. Pagdating nila, nagbago ang tanawin, napadpad sila sa Realm City, sa gilid ng battlefield. Namangha ang pangunahing tauhan sa paligid, pinagmamasdan ang wasak na tanawin ng digmaan. Isang nakaarmang lalaki ang lumapit mula sa likuran, napansin na nag-iisa siya at tinanong kung may napili na ba siyang legion na sasalihan. Sinabi ng pangunahing tauhan na wala pa siyang desisyon. Masigla namang iminungkahi ng lalaki na sumali sa City Guard, sinasabing iyon ang pinakaligtas na opsyon, habang ipinagmamalaki ang kanyang level 50 golden armor. Pinagmasdan ng pangunahing tauhan ang armor at tinanong kung talagang ang legion ba ang pinakaligtas. Tiniyak ng lalaki na,